Kaugnay ng patuloy na pagbaba ng tubig sa Angat Dam, makakapanayam natin si Deputy Executive Director George Espiopo ng National Water Resources Board. Magandang tanghali po, Ginoong Espiopo. Hello. Opo. Magandang tanghali po, si Rafi Tima po, live po kayo sa Balitang Hali. Magandang tanghali po naman sa inyo lahat ng nakikinig sa programa niyo. Opo. Sa inyo pong pagtaya, posible pa bang umabot na sa critical level yung antas ng tubig sa Angat Dam sa mga susunod na araw? Gaano po kaya kabilis yung pagbaba nito? As of today, yung elevation ng Angat Dam, yung water elevation is 180.20 this 6 o'clock ng umaga. Opo. So, inaasahan natin by tomorrow, below 180 meters na to. So, pagka ganito na po, ano po yung mga titigil na nasa serbisyo nitong Angat Dam? We understand, bawas na po talaga yung para sa mga irigasyon, hindi ho ba? Well, kung ganitong mababa ang level ng dam, less than 180 meters, incidentally po, yung irrigations kasi sa Pampanga and Bulacan, na halos nakatapos na sila ng kanilang cropping calendar itong tag-araw. So, hindi sila inabutan nitong pagbaba ng dam sa 180 meters. So, successfully na-sustain yung kanilang cropping season this dry cropping calendar nila. So, hindi sila naapektuhan nitong pagbaba. So, at least po, kumbaga, mas konti yung apektado nitong pagbaba. Pero pagdating po sa generation ng kuryente? Opo, yung sa generation ng kuryente, dahil nga ito ay nakadepende sa releases sa irrigation, walang power generation sa main turbine ng Angat Dam. So, nahinto na po yung pag-generate ng power through the main turbine because of yung wala na pong kinukuha yung National Irrigation Administration. Bukod po rito, ano po bang pwede pang epekto kapag lalo pang bumaba yung level ng tubig ito, wag naman sana? Ay base po sa pag-aaral ng National Water Resources Board, yung level na 180 meters as far as yung Metro Manila water supply is concerned, hindi naman po wala namang nakikitang pag-reduce sa supply until the next onset ng rainy season. Kaya medyo ang analysis namin wala pang epekto sa water supply situation ng Metro Manila. Kaya lang kung magpapatuloy ito, titignan natin pag dumating na yung rainy season kung ano talaga ang maibibigay nito sa pagbaba o pagtaas ng water level sa Angat Dam. So sinasabi niyo po, base sa pag-aaral at base na rin siguro sa history, sa ganitong level po pwede pa pong umabot kapag tag-ulan na at marireplenish na po itong tubig ng Angat? Oo. Inaasahan po natin base doon sa mga forecasting pag-aaral at saka yung mga hydrological climate prediction. Maski bumaba siya ng 180 meters before the onset ng rainy season, hindi naman magtatagal na mas mababa siya sa 180 meters. And we are seeing na before August, baka umakyat na rin ito dahil nga tag-ulan na. So, makaka-recover yung dam. Ang tinitignan lang natin, kung hindi umakyat kaagad ng 180 meters ito before July, maaantala lang yung planting season ng doon sa irrigation area. Yun ang epekto sa present condition ng dam. So, bagamat binabanggit nyo nga na maaantala lamang at most yung epekto nito sa irigasyon at wala namang epekto ito sa mga household pagdating sa tubig na nakukuha sa Angat. Pero ano pong rekomendasyon nyo sa ating mga kababayan? Kailangan pa rin syempreng magtipid kahit hindi maapektuhan yung kanilang serbisyo ng tubig. Opo, kailangan po natin ang kooperasyon ng mga taong bayan sa Metro Manila para makapagtipid tayo ng tubig, iwasan po yung mga pang wastage na paggamit kasi hindi natin din alam yung panahon. Minsan yung prediction
mas grabe kaysa yung inaasahan. So, para ma-stretch lang yung available water supply sa lahat, kailangan din po natin ng pagtutulungan sa pagtitipid, sa paggamit. Panghuli na lamang po, ano po yung worst case scenario na inyong nakikita kapag naantala din yung pag-ulan o kaya mababa yung level ng rainwater na darating po sa atin? Ano po yung worst case scenario nyo na makikita para naman makapaghanda po yung ating mga kababayan? Posible pong magkaroon ng reduction bandang after ng rainy season kung talagang hindi aakyat sa normal level. Yun po ang nakikita natin. Mag-reduce ng water supply sa Metro Manila. So yun po lang. So dapat So ngayon pa lang po. after ng onset ng rainy season, makikita po natin kung ano talaga yung performance ng southwest monsoon natin. Okay, so dapat talaga ngayon pa lang po magtipid na ang lahat. Maraming salamat po sa inyong oras, Deputy Executive Director George Espiopo ng National Water Resources Board. Magandang tanghali po sa inyo.